Sa loob ng 25 taon, namuhay si Cassandra sa Paris ng malayo sa ingay na nakaraan. Ngunit ang tahimik niyang mundo na niyayanig ng pagdating ng kanyang kakambal na si Alexa, isang pakiusap tila isang hatol. Mamamatay na ako, Cassandra. Hiling ko lang na sa huling mga buwan ko, ikaw muna ang tumayong asawa at ina sa pamilya ko. Di matanggihan ni Cassandra ang kapatid na may taning ng buhay. Iniwan niya lahat para gumanap sa papel ni Alexa sa Pilipinas. Ngunit sa kanyang pagbabalik, isang bagyo ang sasalubong sa kanya sa katauhan ni Redhar, ang asawa ni Alexa. Sa bawat haplos ni Renar na tila nagniningas na apoy at sa bawat halik na puno ng tamis unti-unti, nakakalimutan ni Cassandra ang kanyang tunay na pangalan. Ngunit sa likod ng perpektong buhay ni Alexa ay may lihim na tinago ang kapatid. Mga lihim na magbabanta sa pag-ibig na natagpuan ni Cassandra sa gitna ng isang pagkukunwari. Ang Paris sa buwan ng Nobyembre ay malungkot. Ang mga dahon ng chestnut trees ay tuyot na at nalalaglag sa kalsada, tila sumasabay sa mabigat na pakiramdam ni Cassandra habang naglalakad patungo sa isang maliit na cafe sa tabing ilog ng Seine. 25 taon, yun ang haba ng panahong itinapon niya sa limot. Simula na maghiwalay ang kanilang magulang, siya sa ama na nirahan sa France at si Alexa sa ina na iwan sa Pilipinas. Naging estranghero sila sa isa't isa. Nang pumasok siya sa cafe, agad niyang nakita ang isang babaeng nakaupo sa sulok. Kahit nakasuot to ng makapal na coat at scarf, di maikakailang katotohanan. Para siyang tumingin sa isang salamin na unti-unting nababasag. Alexa? Mahinang uunangal ni Cassandra habang papalapit. Pag-angat ng tingin ng babae na nakipang dibdib ni Cassandra, ang mukha ni Alexa na dapat kasing sigla at kasing ganda ng sa kanya ay maputla at tila humpak. Ang mga mata nito ay may malalim na anino ng pagod at sakit. Cassandra, salamat at dumating ka? Paos ang boses ni Alexa. Bakit ngayon lang, Alexa? Pagkatapos ng mahabang panahon, bakit bigla kang sumulpot dito sa Paris? Tanong ni Cassandra, may halong hinanakit, ngunit nangingibabaw ang pag-aalala. Inawakan ni Alexa ang nanginginig niyang mga kamay at tinitigan ng kapatid ng may pagsasumamo. Dahil wala na ako ibang mahihilingan nito, Cassandra. Mamamatay na ako. Stage 4 cancer. Sabi ng mga doktor ilang buwan na lang itatagal ko. Tila tumigil ang mundo ni Cassandra. Ang ingay ng mga tasa at usapan sa loob ng cafe ay naglaho. Ano? Hindi. Hindi maaari. Mararaming gamot dyan, Alexa. Tutulungan kita. Huli na ang lahat para sa akin. Putol ni Alexa habang tumutulo ang luha. Pero may pamilya ako sa Pilipinas, isang asawa na mahal ako, at isang anak na lalaki na 7 taong gulang pa lang. Hindi ko kayang makita nila kung unti-unting nalalanta sa sakit. Ayokong ang huling alaala ni Toby sa akin ay ang isang inang nakaratay sa ospital at punong-puno ng tubo sa katawan. Anong gusto mong gawin ko? Kabadong tanong ni Cassandra. Magpalit tayo ng papel, Cassandra. Bumalik ka sa Pilipinas bilang ako, habang nagpapagamot ako ng palihim sa ibang bansa. Ikaw muna ang tumayong asawa ni Renar at ina ni Toby. Bigyan mo sila ng masayang alaala sa huling sandali ko. Hiling ko ito bilang death wish. Nababaliw ka na ba? Paano ang asawa mo, si Renar? Mapapansin niyang pagkakaiba. Asik ni Cassandra. Magkamukha tayo hanggang sa kaliit-litang detalye. Ituturo ko sa iyong lahat kung paano ko magsalita, ang mga hilig ko, ang mga sekreto ng bahay. Please, Cassandra, huwag mong hayaang mamatay ang pamilya ko sa lungkot habang buhay pa ako. Dala ng dugong nananalitay sa kanila at ng matinding awa, di nagawang tumanggi ni Cassandra. Pagkalipas na ilang linggong training sa Paris, dumating ang araw ng pag-uwi niya sa Pilipinas. Nang tumapak siya sa mansyon ni Renar sa isang eksklusibong subdivision, tila bawat hininga niya ay may kasamang kaba. Ang mansyon ay napapaligiran ng mga halaman na paborito raw ni Alexa. Mommy! Mommy, you're back! Isang batang mabilis tumakbo at yumakap sa kanyang binti, si Toby. Ang init ng yakap nito ay nagpadama kay Cassandra na isang uri ng pagmamahal na kailanman hindi niya naranasan sa Paris. Hi, baby! Naiiyak na bulong ni Cassandra habang hinahaplos ang buhok ng bata. Ngunit ang tunay na pagsubok ay lumabas mula sa pintuan ng library. Isang lalaking matikas, may malalapad na balikat at may mga matang tila kayang tumagos sa anumang pagkukunwari. Si Renar. Lumapit ito sa kanya, seryosong mukha ngunit bakas ang pangungulila.
Isang buwan kang nawala para sa business trip mo sa Paris, Alexa. Akala ko nakalimutan mo na kaming balikan. Bago pa makasagot si Cassandra, hinapit siya ni Renner sa bewang at ginawa ng isang halik sa kanyang noo na tumagal na ilang segundo. Ang init ng balat nito, ang bamo ng kanyang pabango ay tila kuryente na gumapang sa buong pagkatao ni Cassandra. Patawarin mo ko, Renner, sambit ng kanyang isip. Dahil ang babaeng yakap mo ngayon ay isang kasinungalingan. Ang unang gabi sa mansyon ay tila isang mahabang paglalakbay sa gitna ng kawalan para kay Cassandra. Matapos ang hapunan na puno ng kwento ni Toby tungkol sa paaralan, oras na para sa pinakamatinding bahagi ng kanyang pagpapanggap, ang pagpasok sa master's bedroom. Nanginginig ang mga daliri ni Cassandra habang nagsusuklay sa harap ng malaking salamin ng dresser. Suot niya ang isang manipis na satin nightgown na kulay champagne, isa sa mga paborito raw ni Alexa. Sa salamin nakita niya ang sarili ngunit ang nakikita niya ay ang anino ng kanyang kapatid. Bumukas ang pinto ng banyo at lumabas si Renar. Nakasuot lamang to ng pajama pants, lantad ang matitikas na masal sa dibdib at ang malalapad na balikat na tila pasa ng buong mundo. May mga patakpa ng tubig sa kanyang buhok at ang amoy ng sandalwood at lamig ng gabi ay agad na humalo sa hangin. "You've been very quiet tonight, Alexa," pansin ni Renar. Huminto ito sa likuran niya at ipinatong ang mga kamay sa kanyang balikat. Napahinto si Cassandra sa pagsusuklay. Ang init ng palad ni Renar ay tila nagniningas na apoy na tumatagos sa manipis niyang kasuotan. Medyo sumasakit lang ulo ko, Renar. Alam mo naman ang jetlag mula sa Paris. Hindi sumagot si Renar sa halip, marahan itong iniharap si Cassandra sa kanya. Ang mga mata nito ay madilim, puno ng alab na tila matagal nang kinimkim. "Isang buwan, Alexa. Isang buwan na ang tanging nayayakap ko ay ang unan mo," bulong ni Renar. Ang baritono nitong boses ay nagpadala ng kakaibang kuryente sa buong katawan ni Cassandra. "Don't push me away tonight." Hinila siya ni Renar palapit. Bago pa man makapagprotesta si Cassandra, sinakop na nito ang kanyang mga labi. Ang halik ni Renar ay di tulad ng mga halik na nababasa niya sa nobela. Ito ay totoo, mainit at puro ng silakbo. Parang nagniningas na apoy na pilit siyang tinutupok. Sa bawat paggalaw ng mga labi nito, naramdaman ni Cassandra ang matinding pagmamahal na nakalaan para sa kanyang kapatid. Ngunit ang kanyang sariling puso ay nagsisimula ng tumugon nang di niya sinasadya. "Renar?" Mahinang ungol niya sa pagitan ng kanilang mga halik. Binuhat siya ni Renar patungo sa kama nang may pag-iingat na tila ba isa siyang mamahaling porselana na ayaw nitong mabasag. Ngunit habang nilalapag siya sa malambot na kutson, nasagi ng siko ni Cassandra ang isang maliit na drawer sa bedside table. Bahagya itong bumukas at doon, tumamba na isang kulay rosas na sobre na may kakaibang pabango. Napatigal si Cassandra. Sa likod ng sobre may nakasulat na pangalan, Mark. Agad na bumangon ang kaba sa dibdib ni Cassandra. Naalala niya ang mga bini ni Alexa sa Paris ngunit wala itong nabanggit na Mark. Bakit may lihim na sulat ang kapatid niya mula sa ibang lalaki? "Wait, Renar. Kailangan ko lang uminom ng tubig." Palusot ni Cassandra. Pilit kumakawala sa mga bisig ng lalaki. Napakunot ang noo ni Renar. Bakas ang pagkadismaya pero naroon pa rin ang pag-aalala. "Are you really okay? You look pale." "Okay lang ako. Sandali lang." Sagot niya habang mabilis na tumayo. Habang naglalakad patungo sa kusina sa gitna ng dilim, nanginginig ang mga tuhod ni Cassandra. Hindi lang pala sakit ang itinago ni Alexa sa kanya. May mga kasinungalingang ding hinabi ang kanyang kakambal. Mga kasinungalingang maaaring sumunog sa paraisong binuo ni Renar. Paano kung ang death wish ni Alexa ay hindi lang para sa pamilya nito, kundi para pagtakpan ng isang lihim na relasyon? At paanong maililigtas ni Cassandra ang sarili kung sa bawat yakap ni Renar ay unti-unti na siyang nahuhulog sa lalaking kailanman ay hindi magiging kanya? Naratiling nakapikit si Cassandra habang pinakikinggan ang malalim at regular na paghinga ni Renar sa kanyang tabi. Kahit pagod, tila ayaw dalawin ng antok ang kanyang diwa. Ang pangalang Mark na nakasulat sa sobre ay tila isang bombang naghihintay na sumabog sa loob ng silid na iyon. Dahan-dahan, sa paraang di magigising ang natutulog na leon, bumangon si Cassandra. Tinahak niya ang dilim patungo sa bedside table.
Sa tulong ng manipis na liwanag ng buwan na tumatago sa kortina, dinampot niya ang kurirosas na sobre. Dinala niya to sa loob ng banyo at marahang inilak ang pinto. Doon, sa ilalim ng maliwig na liwanag ng bumbilya, binuksan niya ang sulat. Alexa, hindi mo ako pwedeng talikuran ng ganito na lang. Alam ko ang totoo. Alam ko ang pinaplano mo sa Paris. Magkita tayo sa dati nating tagpuan. Biyernes. Kung hindi kasi sipot, huwag kang magugulat kung malalaman ni Renar ang tungkol sa atin. Mark. Napahawak si Cassandra sa lababo para hindi matumba. Ang kanyang puso nagwawala sa kaba. Di lang pala sakit ang dahilan ng pagpunta ni Alexa sa Paris. Tila tumatakas din ang kanyang kapatid mula sa isang lalaki na nagbabanta sa katahimikan ng kanyang pamilya. Alexa, ano ba tong pinamana mo sa akin? Usal niya sa sarili. Kinaumagahan, sinubukan ni Cassandra na kumilos ng normal. Habang nag-aalmusal, di niya maiwasang sulyapan si Renar na seryosong nagbabasa ng tablet habang umiigop ng kape. Ang bawat kilos ni Renar puno ng dignidad. Isang lalaking hindi deserve na lokohin. Mommy, can we go to the park later? Sabi mo before you left for Paris, we will go biking. Singit ni Toby na may mantsa pa ng chocolate sa gilid ng labi. Pilit nang umiti si Cassandra. Of course, baby, we will. You seem distracted again, sweetheart. Puna ni Renar. Binaba ang kanyang tablet, tinitigan si Cassandra ng diretso sa mga mata. Is there something you're not telling me? Simula nang bumalik ka parang bigla ka may hinahanap, lagi o may iniiwasan. Wala Renar. May mga naiwan lang akong trabaho sa Paris na iniisip ko. Mabilis na palusot ni Cassandra. Saktong bumunghalit ang tunog ng doorbell. Isang katulong ang lumapit sa kanila. Sir, ma'am, may bisita po. Si Sir Mark daw po yung cousin ninyo. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Cassandra. Pinsan? Si Mark ay pinsan ni Renar? Pumasok sa dining room ang isang lalaki na may mampanayang ngiti. Gwapo to pero may bakas ng kapangasan sa mga mata. Good morning, pinsan. Good morning, Alexa. I heard you're back. Lumapit si Mark kay Cassandra at bago pa tumakaiwas, hinawakan nito ang kanyang kamay at mariing pinsil, isang babala. You look different, Alexa. Mas lalo kang gumanda pagkatapos sa isang buwan sa France. Naramdaman ni Cassandra ang pariningkit ng mga mata ni Renar. Bagaman dito nagsasalita, ramdam ang tensyon na namumuo sa pagitan ng dalawang lalaki. Anong ginagawa mo rito, Mark? I thought you were in Cebu for the project. Malamig na tanong ni Renar. Napagang uwi ko. Miss ko na kasi ang pamilya natin, lalo ng paborito kong pinsan sa kasal. Makahulog ang sagot ni Mark habang nakatitig kay Cassandra. Sa sandaling yon, alam ni Cassandra na hindi lang ang pagpapanggap ang kailangan niyang alalahanin. Kailangan niyang makipaglaro sa isang lalaking tila alam ang bawat bahid sa pagkatao ni Alexa. Isang lalaking handang sumira sa kaligayahang nagsisimula pa lamang niyang maramdaman sa piling ni Renar. Ang bawat segundo ng almusal ay tila isang taon para kay Cassandra. Ang titig ni Mark tila isang matalim na kutsilyong unti-unting bumabakbak sa kanyang maskara. Samantalang ang katahimikan ni Renar ay tila isang bagyong nagbabadya na sumabog. You're awfully quiet, Alexa. Muling pula ni Mark habang marahang iniikot ang tinidor sa kanyang plato. Dati-dati, di ka naubusan ng kwento sa akin tungkol sa mga sikreto natin. Naramdaman ni Cassandra ang pagtigas ng panga ni Renar sa kanyang tabi. Mark, kung wala kang magawang matino, wag bungguluhin ang asawa ko. She's still recovering from the trip. Recovering? O baka naman may nakalimutan lang siya. Ngumisi si Mark bago tumango. Anyway, pinsan, may family lunch time mamaya sa ancestral house. Sabi ni tita dapat nandun daw ang lahat. Don't be late, Alexa. Marami tayong dapat pag-usapan. Nang makaalis si Mark, naiwan na isang nakabibinging katahimikan. Hinarap ni Renar si Cassandra. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay, ngunit sa pagkakataong to, hindi lang ang init ang nararamdaman ni Cassandra, kundi isang uri ng pagtatanong. Bakit ka nanginginig? Seryosong tanong ni Renar. May ginawa ba si Mark sa'yo nung wala ako? Wala, Renar. Alam mo namang makulit lang talagang pinsan mo. Pilit na sagot ni Cassandra, bagaman ang totoo, gusto niya nang isigaw ang katotohanan. Pagdating ng tanghalian sa bahay ng mga magulang ni Renar, tila isang entabladong paligid. Lahat nakatingin kay Alexa bilang si Cassandra. Di niya kilala ang mga taong naroon pero kailangan niyang magpanggap na kabisado niya ang bawat sulok ng pamilyang iyon.
Sa gitna ng paging, nagawang masolo ni Mark si Cassandra sa veranda. Don't even try to act like you don't know me, Alexa. Bulong ni Mark, sapat para sila lang ang makarinig. I know you went to Paris not for business, but to run away from our deal. You promised me the documents from Narnell's vault in exchange for my silence about our affair. Nanigas ang buong katawan ni Cassandra. Affair? Nagtaksil si Alexa kay Renar? At dokumento sa vault. Ibig sabihin ginagamit ni Alexa si Renar? I don't know what you're talking about. Matapang na sagot ni Cassandra. Pilit pinapanatili ang poise na tinuro sa kanya sa Paris. Oh really? O baka naman nagka-amnesia ka na? Hinawakan ni Mark ang braso niya ng mariin. Biyernes, Alexa. Sa dati nating tagpuan, ibigay mo ang kailangan ko o sisiguraduhin ko ngayong gabi mawawala sa iyong lahat, ang asawa mo, ang anak mo at ang marangyang buhay na ito. Bitawan mo siya? Isang boses na kasing lamig ng yelo ang nagpatigil sa kanila. Nakatayo si Renar sa may pinto, madilim ang muka at nakakuyom ang mga palad. Renar! Gulat na usal ni Mark sabay bitaw sa braso ni Cassandra. Nagbibiroan lang kami ng pinsan ko. Hindi ako nagbibiro, Mark. Hakbang ni Renner palapit. Ang aura nito puno ng panganib. Umalis ka na. Bago ko pa malimutan, nakadugo kita. Nang makaalis si Mark ng may mapanuyang tawa, hinarap ni Renner si Cassandra. Hinila niya ito palapit, halos magdikit ang kanilang mga dibdib. Ramdam ni Cassandra ang mabilis na paghinga ni Renner. Anong kailangan niya sa iyo, Alexa? Tanong ni Renner. May halong sakit at selos sa kanyang mga mata. Sabihin mo sa akin ang totoo kasi kung hindi, baka masunog tayong lahat sa gitna ng galit na nararamdaman ko ngayon. Sa sandaling yon, halos bumigay si Cassandra. Gusto niyang sabihin na hindi siya si Alexa, na siya ay si Cassandra na handang mahalin siya ng walang kapalit at walang itinatagong lihim. Pero naalala niya ang muka ng namamatay niyang kapatid. Wala siyang kailangan, Renar. Nananakot lamang siya, pagsisinungaling niya. Habang ang puso niya ay dahan-dahang nadudurog. Hinalikan siya ni Renar ng madiin, isang halik na puno ng pag-aari at pagnanasa. Tila isang markang nagsasabing sa kanya lang ang babaeng ito. Pero sa bawat tamis ng halik ni Renar, ramdam ni Cassandra ang pait ng kasinungalingang kanyang kinatatayuan. Dumating ang araw ng Biyernes na tila isang madilim na ulap na nakalambong sa ulo ni Cassandra. Simula pagising hindi siya mapakali. Ang bawat sulyap ni Renner sa kanya ay tila isang tanong na hindi niya masagot. Aalis ako mamaya para sa isang board meeting, Alexa? Sabi ni Renner habang inaayos ang kanyang korbata sa harap ng salamin. Baka gabihan ako. Don't wait for me for dinner. Tumayo si Cassandra at lumapit. Sa isang sandali ng kahinaan, hinawakan niya mga kamay ni Renner at siya lang nag-ayos ng korbata nito. Mag-iingat ka, Renner? Napatigil si Renner. Hinawakan niya ang baba ni Cassandra at iniangat ito upang magtagpo ang kanilang mga mata. You're different today. Mas malambot ang mga hawak mo. Mas totoo? Napalunok si Cassandra. Gusto ko lang na malaman mong ano man ang mangyari. Pinapahalagan ko ang lahat ng meron tayo ngayon. Hinalikan siya ni Renar ng matamis. Isang halik na punong-puno ng pagtitiwala. Isang pagtitiwala na unti-unti niyang binabasag. Pagkaalis ni Renar, agad na kumilos si Cassandra. Tinahak niya ang kinaroroonan ng vault sa library, ang lugar na binanggit ni Mark. Gamit ang code na hiningi niya kay Alexa bago ito pumanaw sa Paris, nabuksan niya ang vault. Ngunit sa halip na pera, tumambad sa kanya ang mga dokumentong magpapatunay ng isang malaking anomalya sa kumpanya na kinasasangkutan ni Mark at may lagda ni Alexa bilang saksi. Kaya pala, usal ni Cassandra, hindi lang pala affair ang alas ni Mark. Ginipit nito si Alexa para maging kasabwat sa pagnanakaw sa sariling kumpanya ni Renner. Alas 5 ng hapon, sa isang abandonadong bodega malapit sa pier, naghihintay si Mark. Pagdating ni Cassandra, agad siyang sinalubong ng nakakaasar ng ngiti ng lalaki. You came. I knew you couldn't resist me, Alexa. Sabi ni Mark habang papalapit sa kanya. I have the documents, Mark. Ngayon, ibigay mo sa akin lahat ng ebidensya mo laban kay Alexa at tigilan mo ng pamilya ni Renner. Matigas na sabi ni Cassandra. Wait, Alexa? Huminto si Mark at tinitigan siya ng maigi. Hinawakan niya ang braso ni Cassandra at pilit tinignan ang kanyang balikat. Nasaan ang maliit na peklat mo sa balikat? Yung nakuha mo nung mahulog tayo sa kabayo ng bata tayo? Nanigas si Cassandra.
Wala siyang peklat sa balikat. Sa Paris, nakalimutan ni Alexa na banggitin ang maliit na detaling yon. Tumawa ng malakas si Mark, isang tunog na puno ng panganib. You're not Alexa. Sino ka? Bakit kamukhang kamukha mo siya? Bitiwan mo ko. Bulyaw ni Cassandra pero mas lalong hinigpitan ni Mark ang hawak sa kanya. Does Renner know na ang babaeng kinakandong niya gabi-gabi ay isang impostora? Nandilisik ang mga mata ni Mark. This is even better. Hindi lang pagnanakaw ang ibibintang ko, kundi panloloko sa pamilya Pierce. Sa gitna ng tensyon, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa labas. Bumukas ang pinto, lumabas sa isang figurang hindi inaasahan ni Cassandra na makikita sa ganong lugar, si Renner. Nakatayo to doon, madilim ang aura, hawak ang isang envelope na kamukha ng dala ni Cassandra. I followed my car's GPS, Alexa. O dapat ba kitang tawaging Cassandra? Tila gumuho ang mundo ni Cassandra. Ang lihim na pilit niyang pinoprotektahan ay sumabog sa harap ng lalaking sinisimulan na niyang mahalin ng higit pa sa kanyang buhay. Ang bawat patak ng ulan sa labas ng bodega ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Cassandra. Ngunit mas masakit ang titig ni Renner, malamig, matigas at puno ng puot. Renner? Ang tanging lumabas sa bibig ni Cassandra. Nanginginig ang kanyang buong katawan habang binitawan siya ni Mark na tila isang basura na wala ng silbi. Cassandra, pag-uulit ni Renner sa pangalan niya. Ang bigkas nito ay walang bakas ng tamis na naranasan niya noong mga nakaraang gabi. Yun ang pangalang nakasulat sa birth certificate na nahanap ko sa gamit ni Alexa sa Paris. Yun din ang pangalang binabanggit mo habang natutulog ka. Nanlaki ang mga mata ni Cassandra. Alam mo? Alam mo na? Akala mo ba ganun ako kadaling lokohin? Hakbang ni Renner papalapit. Bawat yabag ng kanyang sapatos ay tila hatol ng kamatayan. Simula sa unang gabing hinalikan kita, alam kong hindi ikaw si Alexa. Iba ang lasa ng iyong mga labi, iba ang tibok ng iyong puso. Alexa was cold but you were like fire. Isang apoy na pilit kong pinaniniwala ang totoo. So, alam mo na pala, pinsan? Halakak ni Mark na pilit pa rin sinasalba ang sarili. Ang galing nilang magkapatid, di ba? Pinagdaroan ka nila. Si Alexa, ninakawan ka sa kumpanya, at itong si Cassandra, ninakawan ka ng damdamin. Di siya pinansin ni Renner. Ang mga mata nito ay nakapako lang kay Cassandra. Bakit? Bakit mo to ginawa? Dahil ba sa pera? Dahil ba gusto mong agawin ang buhay ng kapatid mo? Hindi, Renner. Hindi. Sigaw ni Cassandra. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ginawa ko to dahil mamamatay na si Alexa. Stage 4 cancer, Renner. Ang hiling niya lang bigyan kay ni Toby ng masayang alaala bago siya mawala. Ayaw niyang masaktan kayo? Napatigil si Renner. Bagyang kumistap ang gulat sa kanyang mga mata, ngunit agad din tong napalitan ng pait. At sa tingin mo ba, hindi masakit na malamang ang babaeng minahal ko ngayong buwan ay isang malaking kasinungalingan? Na ang bawat mga haplos at yakap mo'y bahagi lang ng isang script? Renner, totoo yung nararamdaman ko. Pagmamakaawa ni Cassandra. Lumapit siya at pilit na hinahawakan ng kamay ni Renner, ngunit marahas itong binawi ng lalaki. Don't touch me, banta ni Renner. Lumingon siya kay Mark. At ikaw, Mark, huwag mong isiping makakalusot ka. Hawak ko ng lahat na ebidensya ng pagnanakaw mo. Ang mga dokumentong kinuha ni Cassandra sa vault, pinatong ko lang yun doon para mahuli ka sa akto. Pulis ang susundo sa'yo dito. Sa isang iglap, pumasok ang mga otoridad sa bodega. Mabilis pinalibutan si Mark na wala nang nagawa kundi ang magbura habang pinupustasan. Naiwan si Renner at Cassandra sa gitna ng kaguluhan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mas nakakabingi kaysa sirena ng mga pulis. Umalis ka na, Cassandra. Mahinang sabi ni Renner, di na makatingin sa kanya. Bumalik ka na sa Paris o kung saan ka man nanggaling. Renner, please, let me explain. Wala ka nang dapat ipaliwanag. Putol ni Renner, ang kanyang boses ay basag na. Namatay na si Alexa sa puso ko nung nalaman kong ninakawan niya ako at ikaw ang pumatay sa kung anumang natitirang tiwala ko sa mundong to. Huwag ka na magpapakita sa amin ni Toby. Tumalikod si Renner at sumakay sa kanyang sasakyan. Iniwan si Cassandra, nakaluhod sa basang semento.
Ang ulan ay naging bagyo, tila nakikiramay sa isang pag-ibig na nagsimula sa isang pagkukunwari at nagtapos sa isang malalim na katotohanan. 3 linggo nang nakalilipas mula nang iwan ni Cassandra ang mansyon ni Renar. Ngunit ang bawat gabi ay tila isang walang katapusang parusa. Nanunuluyan siya sa isang maliit na hotel sa Maynila, naghihintay ng balita mula sa Switzerland, kung saan dinala ang kanyang kapatid para sa huling yugto ng gamutan. Isang maulan na hapon nang makatanggap siya ng tawag mula sa klinika, wala na si Alexa. Pumanaw ang kanyang kakambal ng may katahimikan, malayo sa ingay ng mundong sinubukan nitong takasan. Ang sakit na naramdaman ni Cassandra ay doble, pait ng pagkawala ng tayong kadugo at hapdi ng katotohanang namatay ang kapatid niya habang galit sa kanya ang lalaking mahal nila. Isang maliit na parcel ang dumating kay Cassandra pagkalipas ng 2 araw. Ito ang huling hiling ni Alexa bago ito pumanaw. Sa loob may isang maliit na flash drive at isang luma, kaskas na singsing. Ang orihinal na engagement ring na binigay ni Renar kay Alexa. Nanginginig ang mga daliri ni Cassandra habang sinasalpak ang flash drive sa kanyang laptop. Bumungad sa screen ang mukha ni Alexa. Maputla na ito. Wala ng buhok dahil sa chemotherapy, ngunit may kakaibang ningning sa mga mata. Cassandra, kung pinapanood mo to, marahil wala na ako. Patawarin mo ko, kapatid. Pinsan mo ang mga kasalanan ko. Patawarin mo ko dahil ginamit kita para protekta ng pamilya ko mula sa mga maling desisyong ginawa ko dahil sa takot kay Mark. Huminga ng malalim si Alexa sa video, tila nahihirapan na. Pero Cassandra, may isang bagay akong kailangan aminin. Alam ko na alam na ni Renner ang totoo at alam ko rin na hindi ka lang nagpapanggap. Nakita ko sa mga mata mo nung huli tayo mag-usap sa video call, mahal mo siya. At alam mo ba, sa loob ng 7 taon naming pagsasama ni Renner, ngayon ko lang siya nakitang ngumiti ng ganun katotoo. Nung ikaw na ang kasama niya, huwag kang susuko sa kanya, Cassandra. Ibigay mo sa kanya ang pag-ibig na hindi mo nagawang ibigay dahil sa aking mga lihim. Go back to him, for me, for Toby, and for yourself. Humagulgol si Cassandra. Ang bawat salita ni Alexa, tila isang haplos sa kanyang sugatang puso. Ngunit paano siya babalik? Paano niya haharapin ang galit ni Renar? Samantala, sa mansyon, di rin mapakali si Renar. Nakaupo siya sa loob ng library, hawak ay isang baso ng scotch. Sa tapat niya ay ang vault na bukas pa rin. Daddy, why is mommy not coming home? Tanong ni Toby habang nakatayo sa may pinto, hawak ang isang drawing. Sabi ni Yaya nagbakasyon lang siya, pero bakit ang tagal? Napakuyom ng palad si Renar. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa bata na ang inang kinikilala nito ay dalawang magkaibang tao. Ngunit nang tingnan niya ang drawing ni Toby, napatigil siya. Drawing yon ng 3 tao na may hawak na kamay. Si Renar, si Toby at si Mommy. Pero ang Mommy sa drawing ay may suot na salamin. Isang bagay na si Cassandra lang ang gumagawa kapag nagbabasa sila ng libro sa gabi. She's just finishing something, Toby. Marahang sabi ni Renar. Nang makaalis ang bata, kinuha ni Renar ang kanyang cellphone. Gusto niyang tawagan si Cassandra. Gusto niyang magmura, magalit. Pero higit sa lahat, gusto niyang itanong kung bakit hanggang ngayon ang amoy pa rin ito ang hinahanap-hanap niya sa bawat sulok ng silid. Isang mensahe ang natanggap niya mula sa isang di kilalang numero. Isang maikling video clip mula kay Alexa na ipinadala ng abogado nito. Renar, mahal mo siya. Huwag mong lokohin ang sarili mo. Hindi ang mukha kong minahal mo nitong huling buwan, kundi ang kaluluwa ni Cassandra. Pakawalan mo na ang galit mo sa akin at yakapin mong pagkakataong maging masaya sa piling niya. Binitawan ni Renar ang baso. Nabitak ito sa sahig. Gaya ng pader na pilit niyang tinatayo laban sa kanyang nararamdaman. Ang ulan, tila walang balak tumigil. Kasing lamig ng pakikitungo ni Renar sa kanya sa huli nilang pagkikita. Hawak ni Cassandra ang maliit na kahon na naglalaman ng mga huling gamit ni Alexa. Alam niya na hindi siya welcome sa mansyon, pero kailangan niyang gawin ito. Para kay Alexa, para sa katahimikan ng lahat. Nang makarating siya sa gate ng subdivision, nanlambot ang kanyang mga tuhod. Ngunit bago siya makababa ng taxi, isang pamilyar na sasakyan ang mabilis sumarurot palabas ng gate. Ang SUV ni Renar. Hindi itong karaniwang pagmamaneho ni Renar. Mabilis ito. Tila nagmamadali at halos hindi humihinto sa mga kanto. Kinabahan si Cassandra. Sinundan niya ang sasakyan hanggang sa huminto ito sa tapat na emergency room ng isang malapit na ospital.
Mabilis bumaba si Renar habang karga ang isang maliit na katawan na balot ng kumot. Toby! Sigaw ng isip ni Cassandra. Hindi na siya nagdalawang isip. Bumaba siya ng taxi at tumakbo papasok sa ospital. Binaliwala ang basang damit at ng takot na itaboy muli ni Renar. Renar, anong nangyari? Hingal na tanong ni Cassandra pagkakita sa lalaki sa hallway. Nilingon siya ni Renar. Ang mga mata nito ay puno ng takot, pagod at pamumula. High fever, tapos biglang nagsisure. Hindi ko alam ang gagawin, Cassandra. Hindi ko alam. Sa unang pagkakataon, nakita ni Cassandra ang kahinaan ng lalaking akala niya ay gawa sa bato. Nilapitan niya si Renar at kahit nag-aalinlangan, hinawakan ang braso nito. Magiging maayos din siya. Malakas si Toby Renar, manalig tayo. Hindi siya tinabing ni Renar sa halip, napasandal ang lalaki sa pader at napahilamos sa mukha. Bakit ngayon pa? Bakit kailangan mangyari to habang magulong lahat? Nandito ako, bulong ni Cassandra. Hindi ako aalis. Lumabas ang doktor pagkalipas sa isang oras. Stable ang bata. It was a febrile seizure dahil sa taas ng lagnat. Kailangan lang namin siyang i-observe ng overnight. Pwede na kayong pumasok sa loob, Mr. and Mrs. Pierce? Napatitig si Cassandra kay Renar sa huling tawag ng doktor. Ngunit hindi tinama ni Renar ang doktor. Tahimik silang pumasok sa silid ni Toby. Ang bata, mahimbing na natutulog. May nakakabit na IV sa maliit nitong kamay. Naupo si Cassandra sa gilid ng kama at dahan-dahang hinaplos ang noo ng bata. Mommy is here, baby. Nandito na ako. Nakatayo lang si Renar sa paanan ng kama, pinagmamasdan ng eksena. Doon niya na-realize ang isang bagay. Noong may sakit si Toby dati, laging tinatawag ni Alexa ang yaya o ang doktor. Pero si Cassandra ang kusang lumalapit, nagpupunas ng katawan ng bata at bumubulong ng mga panalangin. Namatay na siya, di ba? Basag na tanong ni Renar sa gitna ng katahimikan. Napahinto si Cassandra. Paanong tumawag ang abogado ni Alexa kanina? Sinabi niya ng lahat, ang tungkol sa cancer, ang tungkol sa hiling niya. Sabi ni Renar. Lumapit siya kay Cassandra. Ang distansya nila ay sapat na para maramdaman ang init ng isa't isa. Bakit di mo sinabi sa akin nung una pa lang? Dahil nangako ko sa kanya, Renar. At dahil natatakot ako na kapag nalaman mong totoo, itaboy mo ko at di ko na makitang pamilyang sinimulan ko ng ituring na akin. Umiiyak na sagot ni Cassandra. Hinarap siya ni Renar. Inawakan nito ang kanyang mga kamay na basang-basa pa rin ng ulan. Patawarin mo ako, Cassandra. Patawarin mo ako kung naging matigas ako. Galit ako sa kasinungalingan, pero mas natakot ako sa katotohanan na mas minahal kita kaysa sa asawang pinangakuan ko sa harap ng altar. Renar, huwag ka nang aalis. Pagsusumamo ni Renar, hindi bilang Alexa, kundi bilang ikaw. Bilang Cassandra na nagbalik ng buhay sa bahay na ito. Sa ilalim ng malabong ilaw ng ospital, muling nagtagpo ang kanilang mga labi. Hindi ito halik ng pagpapanggap, ito'y halik ng pagtanggap, ng pagpapatawad at ng isang pag-ibig na handang bumuo ng bagong bukas mula sa mga abo na nakaraan. Maayos ng lagay ni Toby nang iuwi nila to sa mansyon kinabukasan. Ngunit sa likod ng masayang pagbati ng mga kasambahay, ramdam ni Cassandra ang bigat sa bawat hakbang niya. Hindi na siya si Alexa sa paningin ni Renar, ngunit sa buong mundo at kay Toby, siya pa rin ang mommy na nakilala nila. Habang nagpapahinga si Toby sa kanyang silid, pumasok si Cassandra, dala ang isang mangkok ng mainit na sopas. Naupo siya sa gilid ng kama at hinaplos ang buhok ng bata. Mommy? Tawag ni Toby. Ang boses ay mahina pa rin. Can I ask you something? Of course, baby. Ano yun? Tinitigan siya ng bata ng matagal. Mga matang tila may hinahanap na sagot. Are you really Mommy Alexa? O baka ikaw yung guardian angel na pinapadala ni God kasi laging pagod si Mommy? Napatigil si Cassandra. Ang kutsara, muntik nang mahulog mula sa kanyang kamay. Bakit mo naman naitanong yan, Toby? Because you're different. Sagot ng bata ng may kakaibang seryoso. Mommy Alexa doesn't like it when I'm sweaty. She doesn't like to read stories until I sleep, pero ikaw, you smell like flowers, and you always hug me tight. Even your eyes, they look at me like I'm the most special boy in the world. Naramdaman ni Cassandra ang panuniyo ng kanyang lalamunan. Lumingon siya sa may pinto,
Nakita si Renar na nakasandal doon, nakikinig sa usapan. Marahang lumapit si Renar at naupo sa kabilang panig ng kama ni Toby. Toby, listen to me. Malumanay na sabi ni Renar. Minsan ang mga tao ay nagbabago dahil sa pag-ibig. Ang mommy mo, she went through a lot. Pero ang mahalaga siyang nandito ngayon. Siya nag-alaga sa'yo, di ba? Tumango si Toby at yumakap kay Cassandra. I like this mommy better, Daddy. I want her to stay forever. Naiiyak na tumingin si Cassandra kay Renar. Ang simpleng pag-amin ng bata ay tila isang bendisyon sa kanyang naguguluhang puso. Subalit di lahat ay kasing dali ng pag-unawa ni Toby. Nung hapong yon, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa mansyon. Ang biyanan ni Alexa, si Doña Remedios, ang ina ni Renar. Renar, Alexa! Matikas na pasok ng matanda sa sala. Nabalitaan kong nangyari kay Toby. Bakit di niyo ako tinawagan agad? Agad naramdaman ni Cassandra ang kaba. Si Doña Remedios ay kilala sa pagiging strikto at mapagmasid. Lumapit to kay Cassandra at tinitigan siya mula ulo hanggang paa. You look different, Alexa. Mas naging malambot ang itsura mo at ano tong suot mo? Simula kailan ka natutong magsuot ng simpleng cotton dress sa halip ng mga designer clothes mo? Puna ng matanda. Mama, Alexa is still recovering from her trip and the stress with Toby. Mabilis na depensa ni Renar sabay hapit sa bewang ni Cassandra. Is that so? O baka naman totoo ang mga balibalita na nakarating sa akin mula sa Paris? Nanliit ang mga mata ng Donya. Sabi ng mga kakilala ko doon, nakita ka raw nila sa isang klinika. Pero may kasama kang babaeng kamukhang kamukha mo. Is there something you're hiding, Renar? Is this woman really my daughter-in-law? Tila huminto ang paghinga ni Cassandra. Ang sekretong akala nila'y ligtas na, unti-unting nabubunyag sa harap ng pamilya ni Renar. Huminga ng malalim si Renar at tinigpitan ng hawak sa kamay ni Cassandra. Mama, let's talk in the library. Marami kaming dapat paliwanag sa inyo. Hinarap ni Renar si Cassandra ng may kasiguraduhan. It's time, Cassandra. Hindi na natin kailangan magtago. Ang hangin sa loob ng library ay tila naging yelo sa sobrang lamig ng tensyon. Nakaupo si Doña Remedios sa de-leather na silya. Matuwid ang likod at ang mga mata, matalas na nakapako kay Cassandra. Sa tabi ni Cassandra nakatayo si Renar, ang kamay ay hindi bumibitaw sa kanyang balikat. Isang tahimik na deklarasyon ng proteksyon. Magsalita kayo? Utos si Doña Remedios. Sinong babaeng ito na nasa harapan ko? Huminga na malalim si Renar. Mama, ang babaeng to ay si Cassandra. Siya ang kakambal ni Alexa. Isang malakas sa singhap ang kumawala sa matanda. Kakambal? Pinaglalaroan ninyo ba ako? Isang buwan nating kasamang babaeng to, Renan. Pinatuloy mo siya sa kwarto mo. Pinakilala mo siya sa anak mo bilang ina at ngayon sasabihin mong hindi siyang asawa mo? Pumanaw na po si Alexa, Mama. Basag ang boses na sabi ni Cassandra. Nilabas niya ang death certificate mula sa Switzerland at ang huling sulat ni Alexa. Stage 4 cancer po. Ang hiling niya ay hindi makitang nagdurusang kanyang pamilya. Ako po ang hininga niya ng tulong para gampanan ng papel niya sa huling sandali. Binasa ni Doña Remedios ang mga dokumento. Nakita ni Cassandra ang panginginig ng mga kamay ng matanda. Sa likod ng pagiging istrikto nito, mahal din ito si Alexa bilang manugang. Ngunit ang sakit ng malaman na pumanaw na ito ay nahaluan ng galit dahil sa panlilinlang. At ikaw, baling ng Donya kay Cassandra, pumasok ka sa bahay na to at ninakaw ang pagkatao ng kapatid mo? Ninakaw mo ang pag-ibig ng asawa niya at ang atensyon ng anak niya. Anong klaseng babae ka? Mama, tama na. Awat ni Renar. Hindi niya ninakaw ang anuman. Ako ang pumiling mahalin siya. Nalaman kong totoo pero pinili kong manatili siya dahil si Cassandra ang nagbigay ng init sa bahay na to na matagal nang nawala nung si Alexa pang naririto. Niloloko mong sarili mo, Renar. Sigaw ng matanda. Natukso ka lang dahil kamukha siya ng asawa mo. This is a scandal. Kapag nalaman to ng mga board members, kapag nalaman to ng lipunan, ano ang sasabihin nila? Na pinalitan mo ang asawa mo na parang nagpalit ka lang ng damit? Hindi ko po gustong palitan si Alexa sa puso ninyo, Doña Remedios. Mahinang sabi ni Cassandra, ang mga luhay muling pumatak. Pero mahal ko po si Renar. Mahal ko po si Toby.
Handa po akong umalis kung yun ang katatahimik ninyo. Pero wag niyo pong sasabing pagpapanglap ng ang pagmamahal na binigay ko sa batang nasa itaas. Yun lang ang tanging bagay na totoo sa akin. Tumayo si Doña Remedios, puno ng pait ang mukha. Kung may hiya ka pa, Cassandra, aalis ka sa bahay na to bago sumikat ang araw bukas. At ikaw, Renner, mag-isip ka. Isang impostor ang kinakasama mo? Padabog na lumabas ang matanda. Naiwang tulala si Cassandra, parang pinipiga ang kanyang puso. Lumingon siya kay Renar, handa nang magpaalam. Renar, baka tamang mama mo. Baka masira lang buhay mo. Ngunit sa halip na sumang-ayon, hinila siya ni Renar sa isang mahigpit na yakap. Huwag kang makikinig sa kanya. Hindi ka impostora sa akin, Cassandra. Ikaw ang babaeng nagturo sa akin ang pag-ibig ay di nakadepende sa isang pangalan, kundi sa kung paano mo pinupuno ang puwang sa aking kaluluwa. Hinalikan siya ni Renar sa noo. Hindi ka aalis, haharapin natin to ng magkasama. Ang gabing yon ay isa sa pinakamahaba sa buhay ni Cassandra. Habang mahimbing na natutulog si Toby na natiling gising sina Cassandra at Renar sa balkonahe, pinagmamasdan ang tahimik na hardin. Alam nila na sa kabila ng pader ng mansyon naroon si Donna Remedios na puno ng puot. Paano kung di niya tayo mapatawan, Renar? Tanong ni Cassandra habang nakasandal ang ulo sa balikat ng lalaki. Hinaplos ni Renar ang kanyang kamay. Bigyan natin siya ng oras. Ang katotohanan ay parang gamot, mapait sa simula pero nakakagaling. Kinaumagahan, isang tawag mula sa abogado ni Alexa ang muling naging metsa ng pagbabago. Tinatawag ang lahat sa sala, kasama si Doña Remedios na bakas pa rin ang pait sa mukha. May isa pang liham na iniwan si Alexa, simula ng abogado. Ito ay espesyal na nakalaan para sa kanyang biyanan, si Doña Remedios. Nanginginig ang kamay ng matanda habang kinukuha ang sobre. Tahimik ang lahat habang binabasa niya ito. Sa loob ng ilang minuto, ang dating matikas na tindig ng Donya ay tila lumambot. Ang kanyang mga mata ay unti-unting napuno ng luha. Mama Remedios, patawarin niyo ako sa pagbabalit namin ni Cassandra. Ginawa ko to dahil alam kong ikamamatay ko ang makita ang awa sa inyong mga mata. Ngunit higit sa lahat, ginawa ko to dahil alam ko ang pagkukulang ko bilang asawa ni Renar. Si Cassandra ang kabaligtaran ko. Siya ang pusong di ko nagawang buksan. Mama, kung mahal niyo ako, tanggapin niyo siya. Huwag niyo siyang parusahan sa kasalanang ako ang nagsimula. Ibigay niyo sa kanya ang pagkakataong mahalin kayo dahil siya ang magpapatuloy ng pagmamahal na hindi ko natapos. Binalita rin ng abogado na sa huling testamento ni Alexa, hinati niya ang kanyang personal na yaman. Kalahati para kay Toby at ang kalahati para kay Cassandra upang makapagsimula ito ng bagong buhay sa Pilipinas. Napatingin si Doña Remedios kay Cassandra. Nagulat siya nang hawakan ng Doña ang kanyang magkabilang kamay. Mali ako. Akala ko isa kang manggagamit, pero sarili kong anak ang nagsabi, ikaw ang kailangan ng pamilyang to. Patawarin mo ako kung naging malupit ako sa'yo. Humagulhol si Cassandra at niyakap ang matanda. Ang pader na pilit nilang binubuo ay tuluyan ng gumuho. Pinalitan na isang bagong uri ng pagkakaibigan. Nang matapos ang madamdaming tagpo, hinila ni Renar si Cassandra patungo sa hardin. Sa ilalim ng puno ng nara kung saan sariwa ang simoy ng hangin, lumuhod si Renar sa kanyang harapan. Renar, anong ginagawa mo? Gulat na tanong ni Cassandra. Nilabas ni Renar isang maliit na velvet box. Sa loob nito ay isang singsing na may nagniningning na asul na sapphire. Hindi ang luma, kundi isang bago na sadyang binili para sa kanya. Cassandra, naging asawa kita sa loob ng isang pagkukunwari, pero ngayon gusto kitang pakasalan bilang ikaw, hindi bilang Alexa, hindi bilang isang impostora, kundi bilang ang babaeng nagnakaw ng puso ko at nagbigay ng bagong kulay sa mundo ko. Will you marry me? For real this time? Ang oo ni Cassandra ay nalunod sa isang matamis at mainit na halik. Isang halik na walang halong takot, walang halong lihim. Isang halik na naguhudyat na isang tunay at tapat na simula. Isang linggo bagong nakatakdang pag-iisang dibdib ni na Cassandra at Renar, nagpa siya silang bisitahin ng punto ni Alexa. Ang huling himlayan ng kanyang kakambal ay tahimik, napapaligiran ng mga puting bulaklak at malalagong puno. Kasama nila si Toby na kahit bata pa ay tila naiintindihan na ang bigat ng sandaling iyon.
Mommy Alexa, I'm okay now? Bulong ni Toby habang nilalagay isang puting rosa sa ibabaw ng marmol. I have Mommy Cassandra. We love you! Napahawak si Cassandra sa braso ni Renar. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanya. Isang buntong hininga ng paglaya. Wala na ang takot. Wala na ang pagtatago. Habang papaalis na sila, napansin nila ang isang lalaki na nakatayo sa di kalayuan. Nakasuot ito ng itim na Amerikana at may hawak ding mga bulaklak. Hindi ito si Mark. Ang lalaking to ay mas may edad, may maamong mukha at may mga matang puno ng pangungulila. Renar, sino siya? Tanong ni Cassandra. Napatitig si Renar sa lalaki. Yan si Dr. Julian. Siya ang doktor na tumingin kay Alexa bago to lumipad patungong Paris. Pero higit pa roon, siya ang unang pag-ibig ni Alexa bago kami nagkakilala. Lumapit ang doktor sa kanila. Sa halip na tensyon, isang mapayapang ngiti ang sumalubong sa kanila. Renar, at ikaw siguro si Cassandra? Anito. Salamat at pinasaya mo ang huling mga buwan niya. Sa mga sulat ni Alexa sa akin mula sa Paris, paulit-ulit niyang sinasabi na ikaw ang pinakamalaking himala sa buhay niya. Binigay ni Dr. Julian isang maliit na diary kay Cassandra. Pinapaabot niya to sa'yo? Sabi niya, dito mo malalaman kung gaano kanya kamahal at kung gaano siya nagpapasalamat na dumating ka. Nang makauwi sila sa mansyon, binasa ni Cassandra ang diary. Doon niya nalaman ang lahat. Hindi nagdaksil si Alexa dahil sa libog o pagnanasa. Napilitan siyang makipag-ugnayan kay Mark dahil tinakot siya nito tungkol sa isang lihim ng kanilang ama. Sa huling bahagi ng diary nakasulat, Cassandra, huwag kang makaramdam ng guilt. Hindi mo ako pinalitan. Pinunan mo ang mga pagkakamali ko. Be the wife I couldn't be and the sister I've always wanted to be. Be happy. Nagsimula nga ang paghahanda para sa kasal. Pinili ni na Cassandra at Renar isang simple ngunit napaka-eleganteng seremonya sa garden ng kanilang mansyon. Ayaw nila ng engranding party. Gusto lang nila ay ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanila. Habang sinusukat ni Cassandra ang kanyang gown, isang disenyo na gawa sa French lace bilang pagpupugay sa kanyang buhay sa Paris, pumasok si Doña Remedios sa kanyang silid. May gusto akong ibigay sa'yo, sabi ng matanda. Nilabas ito ang isang vintage heirloom necklace na gawa sa mga perlas at diamante. Ito ang kwintas na isinuot ko nung kinasal ako sa ama ni Renar. Gusto kong ikaw ang magsuot nito. Mama Remedios, napakahalaga po nito. Gulat na sabi ni Cassandra. Mahalaga ka rin sa amin, Cassandra, sabi ng matanda habang sinusuot ang kwintas sa kanya. Salamat sa hindi pagsuko sa amin. Sa salamin, hindi na Alexa ang nakikita ni Cassandra. Nakikita niya ang isang babaeng buo, matapang at handang harapin ang kinabukasan sa piling ng lalaking naging sandigan niya. Handa ka na ba, Mrs. Pierce? Tanong ni Renar mula sa pinto. Nakasuot to na isang napakakisig ng barong. Handang-handa na, Mr. Pierce. Nakangiting sagot ni Cassandra. Ang hardin sa mansyon na babalot ng mahiwagang liwanag mula sa libo-libong fairy lights na nakasabit sa mga puno. Ang amoy ng sariwang gardenias at sampagita humahalimuyak sa hangin, tila nakikigulo sa kaba at saya sa dibdib ni Cassandra. Hindi to ang marangyang kasalan na inaasahan ng marami mula sa isang Pierce, kundi isang intimate na pagtitipon ng mga taong naging saksi sa kanilang masalimuot na kwento. Nagsimulang tumugtog ang isang malambing na instrumental ng La Vie en Rose, isang pag-alala sa pinanggalingan ni Cassandra sa Paris. Habang dahan-dahang naglalakad si Cassandra sa aisle, ang bawat mata nakatuon sa kanya. Pero para sa kanya, isa lang ang mahalaga, ang lalaking naghihintay sa dulo. Si Renar, nakatayo doon. Matika sa kanyang puting barong, ngunit ang kanyang mga mata nanginginig sa luha. Nang makarating si Cassandra sa harap niya, kinuha ni Renar ang kanyang kamay. Dahan-dahang inaplos ang kanyang mga daliri. You look breathtaking, Cassandra. Mulong nito. Sapat na para siya lang ang makarinig. Ang tagal kong hinintay ang sandaling tatawagin kita sa sarili mong pangalan sa harap ng Diyos. Ang seremonya puno ng emosyon. Nang dumating ang oras ng kanilang vows, binitiwan ni Renar ang kanyang binabasang papel at tumingin ng diretsyo sa mga mata ni Cassandra. Cassandra, pumasok ka sa buhay ko bilang isang anino, bilang isang pagkukunwari, pero sa gitna ng kadilimang yon, ikaw ang naging liwanag ko. Minahal kita,
Bago ko pa nalaman kung sino ka talaga dahil ang kaluluwa mo ang kumausap sa akin. Pangako, simula ngayong gabi, wala nang lihim, wala nang pagtatago. Ikaw lang, ang asawa ko, ang buhay ko habang buhay. Naiiyak na sumagot si Cassandra. Renar, lumaki ako sa Paris na walang permanenteng tahanan. Pero nang makilala kita, nahanap kong aking destinasyon. Salamat sa pagtanggap sa akin sa kabila ng aking mga pagkakamali. Pangako kong mamahalin kita at si Toby na higit pa sa aking sarili. Handa kong maging katuwang mo sa bawat umaga at sa bawat gabi. Matapos ang kanilang I do, isang masigabong palakpakan ang pumuno sa hardin. Si Toby ang nagsilbing ring bearer at agad na yumakap sa kanilang dalawa matapos ang kanilang unang halik bilang mag-asawa. We are a real family now, right, Daddy? Masayang tanong ni Toby. Yes, baby. A real happy family. Sagot ni Renar habang binubuhat ang anak. Ang resepsyon ay puno ng tawa at kilig. Sumayaw ang mag-asawa sa ilalim ng buwan, tila nakalutang sa alapaap. Pero sa gitna ng kasiyahan, nakaramdam si Cassandra ng kaunting pagkahilo. Naupo muna siya sa gilid at tinalhan siya ni Renar ng tubig. Are you okay, sweetheart? Masyado ka nang napagod sa preparasyon. Tanong ni Renar ng may pag-aalala. I'm fine. Siguro dahil lang sa excitement? Sagot ni Cassandra pero may kakaiba siyang nararamdaman sa kanyang katawan. Isang pakiramdam na dati niyang narinig sa mga kwento ni Alexa. Isang pakiramdam ng panibagong buhay. Hinaplos ni Cassandra ang kanyang tiyan at ngumiti ng palihim. Isang lihim na sa pagkakataong to ay hindi magdadala ng gulo kundi ng higit na kaligayahan. Ang sikat ng araw sa balkonahe ng mansyon tila may dalang kakaibang sigla. Sa hardin, narinig ang malalakas na tawa ni Toby habang hinahabol ang kanilang bagong tuta. Ngunit sa loob ng master's bedroom, isang mas tahimik at mas sagradong eksena ang nagaganap. Nakaupo si Cassandra sa tumba-tumba, bit-bit ang isang sanggol na balot sa kulay rosas na kumot. Ang batay may mga matang kasing talim ng kay Renar, ngunit may ngiting kasing tamis ng kay Alexa. Pinangalanan nila itong Alexandra Cassiel, isang pagpupugay sa kapatid na nagbigay sa kanila ng pagkakataong ito. Pumasok si Renar sa silid. Bit-bit ang 2 tasa ng mainit na tsokolate. Agad tong lumapit kay Cassandra at tinalikan siya sa noo bago sumulyap sa natutulog na sanggol. She looks just like her aunt. Bulong ni Renar, ang boses ay puno ng paghanga. And she has your spirit, Cassandra. Sana'y maging kasing tapang siya ni Alexa pero kasing tapat ng pagmamahalan natin. Sagot ni Cassandra habang sinasandal ang ulo sa dibdib ng asawa. Sa nakalipas na taon, naging maayos ang lahat. Si Donna Remedios ay naging isang mapagmahal na lola at madalas na silang bumibisita sa puntod ni Alexa para mag-alay ng mga bulaklak. Ang kumpanya ay lalong umunlad sa ilalim ng pamumuno ni Renar at si Mark tuluyan ng napagbayaran ng kanyang mga kasalanan sa batas. Alam mo, Renar, simula ni Cassandra. Minsan iniisip ko, paano kung di nagkasakit si Alexa? Siguro nandun pa rin ako sa Paris, nag-iisa, at walang malay na may ganito pala kagandang buhay na naghihintay sa akin. Hinarap siya ni Renar at hinawakan ang kanyang baba. Ang tadhana, may kakaibang paraan ng pagtatagpi-tagpi ng mga bagay. Maaring nagsimula tayo sa isang pagkukunwari, pero ang nararamdaman ko para sa iyo ay ang pinakatotoong bagay na naranasan ko. You are not a replacement, Cassandra. You are the missing piece I never knew I was looking for. Lumapit si Toby sa kanila at sumingit sa gitna ng kanilang yakap. Mommy, Daddy, can we go to the beach this weekend? Gusto ko pong makita ni Baby Alex ang dagat. Natawa si Renar at Cassandra. Of course, champion, kahit saan niyo gusto, sagot ni Renar. Habang pinagmamasdan ni Cassandra ang kanyang pamilya, naramdaman niya isang uri ng kapayapaan na hindi kayang bilhin ng anumang yaman. Wala nang anino ng nakaraan. Wala nang bigat ng pagsisinungaling. Ang tanging natitira ay ang liwanag ng isang pag-ibig na dumaan sa apoy, ngunit nanatiling matatag. Sa ilalim ng sikat ng araw, sa piling ng lalaking kanyang pinili at ng mga batang kanyang inaruga, natagpuan ni Cassandra ang kanyang tunay na tahanan. Ang raketera mula sa Paris ay hindi na nagpapanggap. Siya nang reyna ng sarili niyang paraiso. Bago matapos ang araw, kumuha si Cassandra ng isang pirasong papel at sumulat. Alexa, salamat.
Salamat sa huling hiling mo. Maayos kami rito. Mahal namin ang isa't isa at ang anak mo. Siya ang pinakamasayang bata sa mundo. Pwede ka rin magpahinga ng may ngiti dahil ang pag-ibig na iniwan mo'y lalong lumago sa aming mga puso. Tinali niya ang papel sa isang puting lobo at pinalipad ito sa papawirin. Pinanood nila tong lumayo hanggang sa maging isang maliit na tuldok na asul sa langit. Sa bawat mambabasa na sumama sa paglalakbay ni na Cassandra at Renar, mula sa malamig na mga lansangan ng Paris hanggang sa mainit na yakap ng pag-ibig sa Pilipinas, maraming salamat. Ang salilim ng iyong pagkukunwari ay hindi lamang kwento ng pagpapalit ng katauhan. Ito'y kwento ng paghilom. Pinakita sa atin ni Cassandra na ang katapatan ng puso ay mas malakas kaysa sa anumang maskara. At pinakita naman sa atin ni Renar na ang tunay na pag-ibig ay marunong tumingin na higit pa sa nakikita ng mga mata. Marunong tong makinig sa tibok ng kaluluwa. Minsan sa buhay, kailangan nating dumaan sa pagkukunwari para lamang matuklasan ang ating tunay na sarili. At minsan ang mga death wish ng nakaraan ay di pala katapusan kundi isang pintuan para sa isang bagong simula. Sana'y baunin ninyo ang inspirasyong hatid ng kwentong ito na kahit kaano man kasalimuot ang simula, basta't may pagpapatawad at katapatan, laging may naghihintay na happy ending. Hanggang sa susunod na pag-iibigan.